na tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Tayo ay nagbabalik ngayon para pag-usapan natin ano ba mga appropriate songs na pwede nating kantahin for this very important feast, the Feast of Our Lady of the Assumption. Satch, yung mga koro ba na i-practice mo na? Kailangan pa nilang mag-prepare, no? Kasi nako, lagot ka kapag hindi yan na i-practice. No? Maganda sigurong tanong sa ating mga listeners, no? Ano po ba yung mga alam nyong Marian song, no? Tapos tignan natin kung itong mga Marian song na ito ay appropriate na pwedeng ikanta ngayong kapistahan ng Our Lady of Assumption. Kasi minsan hindi naman porket may Maria, no? Pwede mo siyang ikanta, no? Kamukha nun doon sa Beatles, hindi ba? Yung Let It Be. Let It Be, ayan na naman tayo. Let It Be, 'di ba? Para kay Mother Mary, no? Mother Mary comes to me. Diba? Speaking words of wisdom. Ayan. O, diba? Pwede bang ikanta yan, no? Sa piyesta ni Mary, on the Assumption of Mary. Siyempre, hindi naman. Kaya nga, kung gusto nyo pong makisama sa ating kwentuhan, no? Mag-suggest po kayo, no? Baka pwede nating tugtugin at tignan natin kung aawitin natin at pwede nating tanungin at pag-usapan kung ito ba'y pwedeng kantahin sa darating na Sabado, the Feast of Our Lady of the Assumption. Opo. Among, di ba, kasi naman may mga awit para sa Inang Mahal na appropriate per feast. Kunyari, Feast of the Assumption, iba yung inaawit kaysa sa, let's say, December 8th. Oo, yung Immaculate Conception. O kaya naman yung Pambirhen de los Remedios, di ba? Iba na naman yon. O kaya naman sa darating na August 22, ang kapistahan ng Queenship of Mary. I think siguro po yung mga ibang very faithful na taga-subaybay po natin, ng mga taga-pakinig. Last Friday, ang pinag-uusapan natin na yung the Immaculate Heart of Mary, no? At nung kami po bago magtapos, we made mention that August is the Marian month. Also, no? yes. Dahil tad-tad na mga piyesta ni Maria, no? Nandiyan yung August 15 nga, no? Assumption, no? Nandiyan din yung August 22, no? Yung Queenship of Mary, na dun sa old calendar is the Feast of the Immaculate Heart of Mary, pero minove na ngayong pagkatapos ng Vatican II, yung new liturgical calendar natin, no? Kaya nga in place of that, kinabit nila yung Queenship of Mary, no? Kaya nga po, text po kayo, no? Yes, para po sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, i-text lang po ninyo ang inyong mga tanong, ang inyong comments, o kung anumang nais ninyong sabihin sa mga numbers na ito. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. That's 0918-351-8282. At sa ating mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738. That's 0917-363-3738. Mag-text po kayo. Mag-suggest at makisama sa Kwentuhang Katoliko. At lagi naman, kasi pag Mondays, wala tayong break kasi dire-diretso yung ating kwentuhan at kantahan. Monday is Music Monday. Yes. No? Kaya umpisan po natin ang ating usapan at kantahan. Ano ba ang Assumption? Yun yung tanong no? Opo. Magkaiba ang Assumption sa Ascension, no? Ayo nga, yun yung laging nako-confuse o napagbabaliktad o kaya naman nalilito yung mga tao. Ano ba yung Assumption, no? Ito po hindi, no, ang hindi kamukha ng Ascension, no? Napakagaling nga ni Brother Satch nung minsan tinuturuan niya yung mga bata, no? Na choir namin, in-explain niya kung ano yung Assumption at Ascension, no? Sige nga, Brother Satch, ano ba yung Ascension? Diba, Steve? Pag sinabi nating Ascension, diba, ang Panginoon umakyat sa langit according
or in His own might and power. Sa Assumption naman, si Maria ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dahil siya ay puno ng grasya, puno ng biyaya, kaya yun yung naging dahilan upang siya ay i-assume sa langit. Ating Panginoon. Kaya po ang ascension ay kay Jesus, no? When Jesus was resurrected, no? He ascended into heaven, no? By his own power and might, no? Ito naman po si Maria sa Assumption. Siya po ay umuwi, no? Sa langit, no? Siya ay inuwi ng Panginoon, no? Parang siya ay sinundo. Parang sinundo yung nga powers. Yung magandang translation ng Assumption Ano yung translation niya, Tita Shirley, sa Tagalog, yung pinag-uusapan natin ng minsan, yung pag-uwi, 'di ba? Pag-uwi. Merong parang kantang ginawa na gano'n, 'di ba? Yung pag-uwi ni Maria, no? Ang ibang ginagamit pag-akyat pag-akyat, no? Pero inakyat siya ng Diyos, no? Sa tulong ng grasya ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon, because Mary cannot hindi niya pwedeng iakyat ang kanya sarili sa langit, no? But this doctrine, no, this doctrine and dogma, no? Doctrine po 'yun yung ating mga paniniwala. But this is a dogma. Ito po ay turo, no, ng simbahan, galing, no, turo ng ating Santo Papa, no. Ito po ay closely related doon sa dogma ng Immaculate Conception, no. May correlation, may link, no. Kaya nga po okay lang, no, pag sa kapiestahan na ikanta din yung Immaculate yung the immaculateness of Mary, no? Kaya nga po pwede po nating ikanta, no, yung ating paboritong kinakanta pag nagno-nobena tayo ng perpetual national anthem health natin. Okay. Ito yung ating inaawit na Immaculate Mother. Yan. Immaculate Mother, to you do we plead, to ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Yung kantang yan, 'di ba? Halos sa lahat ng lengguwahe meron sila, 'di ba? Kahit sa Kapampangan meron din tayo, no? Kaya nga pag pumunta tayo sa ibang bansa, no? Basta't meron lang magkanta niyan, alam na nila yung tono, iba't ibang lengguwahe lang, pero it's the same melody. Ganda nga eh. Kaya nga, it signifies, makikita mo yung unity ng mga tao, no? One melody, though the lyrics, no, are not the same because of the language, but it has the same meaning, no? Nabanggit po natin, no, why is this song appropriate for the Assumption? Dahil ito pong dogma ng Assumption, yung pag-akyat, no? Inakyat si Maria sa langit, no? Siya po ay inakyat ng Panginoon, body and soul. Yan yung paniniwala po natin sa Assumption, no? She was assumed into heaven, no? Nakauwi siya sa langit, no? Because of her
immaculateness. Malinis. Ang kanyang kalinisan. No? Kalinisan, no? Yun yung foundation ng kanyang pag-akyat, no, sa langit, no? At ito pong dogma ng the immaculateness of Mary, no, was solemnly proclaimed, no, by Pope Pius IX. Ito po yung nauna, no, dito po sa dogma ng the Assumption. Ito po ay isang paniniwala, the Immaculate Conception, no, na binigay sa atin ni Pope Pius IX noong December 8, 1854, no? At ito pong privilege that Mary was immaculately conceived, no, walang bahid na kasalanan, no, ay closely connected nga doon sa Assumption, dahil hindi naman makakapanik sa langit si Maria, body and soul, di ba? Hindi lang yung kanyang kaluluwa, pero pati ang kanyang katawan, kung naging makasalanan siya. Tama. Kung naging corrupted siya, no? Kaya nga okay lang po na ikanta natin na yung mga kanta na anything that has connection with the Immaculate Conception, of the immaculateness, pagkamalinis, no, the purity of Mary, because this is the foundation ng kanyang pag-akyat, no, sa langit, no. Meron pa po tayong isang mahilig na kinakanta, no, Tuwing Mother Perpetual Help, that also speaks about the immaculateness, the purity of Mary, no. Ito po yung Mary Immaculate. yes. Mary Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation began, destined to bring to the light of your dawning conquest of Satan and rescue to men. Bend from your throne at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying, Mary Immaculate, Mother of God. Yes, napakaganda po, no? Mary Immaculate, Star of the morning. Star of the morning, no? Si Mary, no? Siya din yung parang nagsisilbing liwanag, no? Lalong-lalo na naging liwanag siya dahil sa kanyang anak, no? Si Jesus. Anything that we talk about Mary, no, really reflects ito po ay talagang nagsasalamin sa kanyang anak, no, dahil itong lahat ng mga grasyang ito, no, ay nanggagaling sa kanyang anak, no. Kaya nga the help of Mary is really a help from the Lord, no. Mary is interceding for us, no, she is helping us, no, but Mary is also our inspiration and our hope, no. Kaya nga po alam niyo po itong dogma na ito, no, ay ginawa po, nilabas, no, sa isa pong papal encyclical. Ay yung title na 'yon. Sister Karen, ay, naalala mo, no? Nilabas noong mga panahon, no? Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus. Ayun. O yun, mas marunong mag-Latin na si Brother Satch. Balaktot ako pag ganon. Anong ibig sabihin nun, Brother Satch? The most bountiful God. Oo. Ang mabiyayang Panginoon o Diyos. Yes. Diyos sa mipnuking kalan ng Kapampangan. Oo. Ang ganda ng Kapampangan nun. Kasi yung dogma ng Immaculate Conception ay meron na. Siyempre, no, logical lang na gumawa ka rin ng dogma na
kapartner nun, di ba? That Mary is pure, no? She is sinless, no? So, ang kasunod nun ay dahil wala siyang kasalanan, incorruptible siya, no? At saan pupunta yung kanyang buhay kung ikaw ay free from any sin, no? And from the corruption, no? And free from death, the death that sin brings us. Ito ay papunta sa langit, no? Papuntaya po King Banwa, no? Kaya nga it is very logical na si Pope Pius XII, no, ay gumawa ng isang dogma, no, about the Assumption of Mary, no? At ang hindi naman po ito parang kathang isip lang, no? Ito po ay mayroong scriptural basis, no? Na doon po sa book of Genesis chapter 3 verse 15, no, na sinusuportan niya yung Mary's victory over sin and death, no? Yung proto-evangelion, di ba? Yes, yung bagong Eva. Again. Oo, No. Evangelium. Ang ibig sabihin ay proto Unang before the Gospels, no? And then doon po sa sulat na chapter the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15 verse 54, nakakabit po doon, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory, no? Ito pong dogma, no, itong turo ng simbahan about the Assumption really gives us a hope, isang pag-asa na hindi magtatagumpay sa atin ang kamatayan, no? Napakaganda po, no, na it is a shining star for us, no, who are living here on earth in our journey, no, na kamukha ni Maria, ang ating uuwian darating ang araw ay sa kalangitan, no? May mga nag-text na sa atin. Siyempre, si Maresi, always ready yan. Yes. At ang tinatanong niya sa atin, isang buong repertoire for the whole Mass. Entrance. O Bayong Eva. Okay daw ba yun? Tapos, Gospel Acclamation, Mitaskat mi dalabanwa. Offertory, Mahal Naming Ina. Communion, Maria Minuli King Banwa. Recessional, The Queen Enters Heaven. Tama po ba ang mga ito? Tignan natin, no? Pero yung nandun sa listahan natin, susunod, no, Brother Satch, kung sa Kapampangan po, no, sinasuggest din po namin na pwede nyo pong kantahin din ito. Ano yung title niya, Brother Satch? Yung Virgen Madre Milagrosa. Oo. Yan. Ito'y awitin sa krusada. Ngunit kung titingnan natin yung titik ng awit, ito'y nagkukwento ng kalinisan ng pagiging imakulada ni Maria. Yes. King linis, legwan mua lang kaparis, igagale rakang pilit, betang maldang serafines. O Virgen Madre Milagrosa, King Paraiso ay rosas ka, King Trinidad ay sahampaga ka, Birhen kang makaligaya. O Virgen Madre Milagrosa, King Paraiso ay rosas ka, King Trinidad ay sampaga ka, Birhen kang makaligaya. Okay, no?
Maganda yung lyrics niya, yung birhen kang Birhen kang makaligaya. Makaligaya, no? Ang ibig sabihin, the virgin is full of glory, no? That the virgin is entering into the glory of heaven, no? So kasama yung her purity, no? Is really a shining picture of her glory, no? Kaya ito po isang suggestion. Yung suggestion ni Mang Resi kanina, yung Bayong Eba, no? Maganda din 'yon, no? Bayong Eva ning metolelangan, ke kami balita bayong kanwanan, balita ning anghel uling ke kang tengwanan, banwa mi buklatya nyoing kaligtasan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, tapat alipaning Ginoo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, dangal ning lelangan. So, any songs po that speaks about the purity of Mary, no? That Mary, no, is an instrument, no? Kamukha po nun, si Maria ay parang nagsilbing isang instrumento, no? Na para binuksan niya yung kalangitan, no? So that binuksan ng kalangitan among para tayo rin ay makapasok, di ba? So, in a sense, no, Mary, kahit na si Jesus, he was the first one, parang siya yung naging bridge sa atin, no? But Mary was like the first disciple, no, na to pave the way, no? Parang ibang doctrine na naman yan. Pero sige. Parang tinutulungan tayo na ito yung si Maria nagiging isang halimbawa sa atin, 'di ba? No, kung tayo din ay mamumuhay ng malinis, tayo din ay kakaawaan ng Diyos at tayo ay iuuwi din, no, sa kalangitan. No? Meron nag-text, natanong din nila kung pwede daw bang awitin yung awit na Dalit kang Maria, yung kay Among Greg. Sampulan mo nga yan, Brother Satch. Yung chorus na to, no? Oo. Nuanya ingali paning Ginoo, nuanya o Maria, ikarangal ning banal ng balen at ligaya ning Israel, Maria. Ikarangal ning banal ng balen at ligaya ning Israel, Maria. Pwede rin po nating ikanta yan, pero mas appropriate siyang ikanta sa Queenship of Mary, no? Dahil pinaparangalan talaga natin si Maria on the Queenship of Mary, no? Yung dangal ng iyong bayan, no? Oo, dangal ng iyong bayan, no? That Mary is being proclaimed as the Queen Mother, no? Isang number one supporter din natin, no, when it comes to prayer. Saka rin yung verse 1 kasi nun yung birhen kay kang indunuan ka karing sablang babay, nuan ka karing anak ng adan, uling kay kaya mi bayit ning mengabos. So pwede din siya, no, sa anong kapiyastahan ni Maria? Kapiyastahan ito yung September 8. Oo, no.
para sa nativity of the Blessed Virgin Mary. Okay? Yeah. No? Meron pa po tayong mga ibang text. Meron pong isang Yung nag-text, isang text. no? Nagtatanong po siya. Yung Oindu Dalangin. dalangin. Dalangin mo yan. Sa krusada ito. Oo. So ito po ay ginagamit sa krusada, no? Sabi ko po ulit, anything that is in connection po dun sa the purity of Mary, no? Mary becoming an inspiration for us, Mary becoming an instrument, no, for us to be brought home, tayo ay makauwi, no, sa sa langit, no? Mary also interceding in our behalf na tayo ay tulungan ng Diyos, no? Ito po ay possible na ikanta, no, on the feast of the Assumption. Napakaganda ng mga awitin natin. Kahit akala mo singing lang tayo eh. Punong-puno pala ito ng turo, no? Kasi may pinanggagalingan talaga. Sabi nga ni Among Joel kanina, galing yan sa doctrine at sa dogma. Opo. Yung doctrine, yun yung mga bagay na ating pinaniniwalaan, no, bilang isang Katoliko. Yung dogma, ito'y turo ng simbahan, no? May it be turo ng simbahan dahil nagpulong yung simbahan, no? Yun yung mga synod, yun yung mga council, no, nung unang panahon, no, na kapulungan o samahan ng mga obispo, no, nandiyan yung Santo Papa, tapos meron po sila mga debate, no, pinag-usapan talaga nila, no, ni-reflect talaga nila, at diyan lumabas yung ating mga ibang paniniwala. Meron din naman galing doon sa through the reflection, no, ng ating Santo Papa, no? Yun po yung tinatawag nilang papal infallibility, no? Turo ng ating Santo Papa na hindi ito magkakamali. Dahil ito din ay galing sa scripture, sa banal na kasulatan, sa tradisyon, no, at sa maraming turo, no, at pagninilay-nilay ng ibang santo, mga obispo, mga pari at mga theologians. Kaalalahanin natin yung dogma pagka ito dinedefine, ito ay dinedefine ng ating Santo Papa ex cathedra. No? Ano na naman ang ibig ex sabihin? Sabihin from the seat. No? He's using his authority as the supreme pontiff and the primate of Rome, no? The patriarch Primate? of the West. Ano yun? Di ba matchin yun? Yung primado. Yung number one. Pinakauna, number one. Kala ko yun yung chongo, no? Primate. No? Kaya, meron pa tayong ibang suggestions, no? Suggestions na atin pong pwedeng ikanta. Ito yung sa Jesuita, yung Stella Maris. Ayan. Lagi nilang kinakanta yan. Parang national anthem din nila yan eh. Sige. Sampulan nga natin. Sample. Itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hinirang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan.
ang sinta, inang ginigiling. Okay, no? May nagtatanong ng additional song, no? Yung Birhen Sadsad King Linis. alam mo ba 'yon, Brother Satch? Yun yung yung Virgen Madre Milagrosa. O Virgen Sadsad King Linis. Hindi mo kasi kinanta kaya Sige na, i-play mo na kasi para naman marinig nila. Play natin. Yeah. O Virgen Sadsad King Linis, legwan mo walang kaparis, igagalera kang pilit, detang maldang serafines. O Virgen Madre Milagrosa, King Paraiso ay rosas ka, King Trinidad ay sampaga ka, Birhen kang makaligaya. Upaya mo walang kupas, ketiking banwat matas, migagalgal lapang lakwas, detang sukib ng Satanas. O Virgen Madre Milagrosa, King Paraiso ay rosas ka, King Trinidad ay sampaga ka, Birhen kang makaligaya. Okay, no? May nagtatanong po, ano ba yung pagkakaiba, kanina pa natin sinasabi yung doctrine at saka yung dogma, no? Yung pong doctrine, no, the word doctrine comes from the Latin word, no, doctrina, from the Greek word doxa, no? Means belief, yung paniniwala, no? Yung po mga doktrina ng simbahan, no? Ayun po yung mga turo niya, no? Yung mga tinuturo ng simbahan sa mga nananampalataya. At mayroon pong dalawang tinuturo ang simbahan. First, they can be dogmas, no? Ano naman po yung mga dogmas? Yun po yung mga doktrina, yung turo na pinopropose ng simbahan, either na-reveal sa banal na kasulatan, no, through the scriptures or through the tradition, no? Like for example, yung mga through the scriptures or through the tradition. Like for example, Jesus was died, suffered, no, and resurrected again, no, ascended into heaven, no. These are seen in the scriptures, no. Pero yung dogma can also be pronouncements of the church, of the Pope or the councils, no? Like for example po ng Pope, yun ngang Immaculate Conception, no? Ito po ay pre-announce, no? Ito ay tinuro sa atin, binigay sa atin ni Pope Pius IX, no? Meron din naman po mga turo sa atin na galing sa council o yung kapulungan, pagtitipon ng mga obispo, ng mga pare, ng mga theologians, no? Kamukha po ng The Council of Chalcedon. Ito po, ang tinuro naman po sa atin ay si Kristo ay may dalawang nature, no? Yung divine and human, no? Si Jesus ay hindi lang Diyos, siya din ay tao, no? And there are also dogmas that are from the Universal Magisterium. No, ano pong ibig sabihin? Like for example po, yung killing of an innocent human being is immoral. Ito ay a universal magisterium. It is accepted by all, no? So, yun po yung unang ng doctrine. It is a dogma. It is a teaching of the church. But doctrine also is other teachings that are proposed by the church because they are connected to the solemn divine teachings, no?
connected po sila sa ibang tinuturo ng simbahan, no? Ito pong mga dogmas, no? They are doctrines of the divine faith, no? Pero the doctrines are also our Catholic faith, itong ating pananampalataya bilang isang Katoliko, no? Okay. No? May mga nag-text sa atin. Si Ate Nitz at si Ate Norse nasa Capitol, sa Environment and Natural Resources Office. Mga kaibigan ko yan, mga dating office mates. Nakikinig daw talaga sila sa atin everyday. Kumusta po? At si Father Bong Feliciano, nakamonitor din siya. Yes. Nagpapakumusta. May tanong po ako, kung kayo ang gagawa ng awit para kay Maria sa ating inang mahal, ano ang tema? Ikaw, Among, ano po yung awit na isusulat ninyo? Awit, no? Depende kung ano yung celebration. Hindi naman no? Hindi naman pwedeng lahat dapat maging specific ka ba, no? Like for example, no, kung Virgen de los Remedios, it is about the Virgen de los Remedios, no? Kung ito ay about the Immaculate Conception, it is about the purity, no? The immaculateness of Mary, no? Kung ito ay about the queenship of Mary, it is about the glory, no? Of Mary, no? Pwede rin about the discipleship of Mary, no? Pwede rin pwede rin naman mag-base tayo sa scriptures, like for example yung sa Magnificat, no? Pwede mo rin gamitin yung lyrics nun, tapos lapatan mo ng tono, create your own the version ng pero Magnificat. Kung kunwari hindi walang okasyon, ano yung pinakamalapit sa inyong puso? Pinakamalapit, no? Kasi kunwari, di ba, yung kanina, Stella Maris ba yun? Such, may iba naman yung Inay. Yun ay isang awitin din para sa ating inang mahal. Oo. Yung Inay, paano ba yun? Brother Such, sampulan mo nga. Focus lang ata, alam ko niya. Oo nga, ako rin. Puso ko'y pahimlayin, Inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang dampi. Halik ng iyong anak ay irog ko, Inay. Wow, no? Napaka romantic ng mga no? May nagtatanong kamukha nito yung Salve Regina. Ayan. Pwede bang ikanta, no? Yes, pwede po, no? Because yung Salve Regina, no, ay isang pagpupuri din, no, sa ating ina, no? Hail Holy Queen, Mother of Mercy. No? Mother of Mercy. Pwede ito nga kawitin kung Oo. Bapo Reyna yung ginawa ni Apong Chris Kanchang. Oo. Alam mo ba 'yon? No? Sige nga. Bapo Reyna, indunaling pakalulu. Bapo Reyna, beyo mo panaligan mi. Bapo Reyna, ikang ausan mi. Ikeng pepalakwan anak ng Eva, pangisnawanan mi, daralungan mi, mga tatangis kening karinaning luwa. Pero usually, kung kakanta mo yung Hail Holy Queen, noon nasa recessional, pagkatapos insensuhan pa yung... merong salve, may ritual yon. Oo. Pag usually nakalabas yung image, nasa tabi ng altar, tapos iinsensuhan ng pare. Tapos inaawit yung Salve Regina. Sabay. Sige, Oo. Satch. Yung Latin. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Parang katatapos lang ng night prayer namin sa seminaryo. Ready na kami matulog, no? Nakala ko tutuloy ni Among eh. Kapag kinakanta namin, ready na kami matulog niyan. Diba? Kahit sa seminaryo, meron kaming sariling version ng Hail Holy Queen, no? Minsan siguro pag nagbalik tayo sa discussion natin, mas maganda siya doon sa Queenship of Mary next na ikakanta yung Hail Holy Queen, no? Dahil it is about the Queenship of Mary, no? Pero ako po ay nag-compose ng sarili naming kanta para sa The Assumption. Doon po sa mga interested na makakuha ng piyesa, no? Pwede po kayong mag-text, no? O kaya naman mag-comment sa Facebook, no? Pwede po namin i-send sa inyo yung PDF file o Pwede yung po bang copy, no? Pero sasampulan din natin ngayon, no? Siyempre paparinig muna natin, no? Siyempre hindi naman tayo no? Magpo-propose ng isang kanta na hindi nila naririnig, no? Baka kala pa nila ano yung naawit natin. Oh, baka kala nila pangyugyugang terakan yung ating kanta, no? Itong title ng kinompose namin ni Among Joel ay yung Maria Mitas Kabanwa. Yeah. Lang musing, O Maria, O Indumi, O Maria, mitas kabanwa, kaladwa at katawan, panalangin mo ikaming eni, king banwa miras kami. Sa salpantahayanan miing maligaya mong pangatas banwa, nung nukarinding anghel at banal, pupuryan dakang anting reyna. O Maria, alang musing, O Maria, O Indumi, O Maria, mitas kabanwa, kaladwa at katawan, panalangin mo ikaming eni, king banwa miras kami. Okay, meron pa pong verse 2 yun, no? Hindi lang kinanta ni Brother Satch. Yung pong lyrics niya, actually, no, binase ko po siya, no, sa isang prayer to Our Lady of Assumption. So hindi po siya all original, no, nagaling sa akin. Binase po natin yung lyrics niya, tapos ginawa ko po yung melody, no, nilapatan po ng melody at in-enhance ni Brother Satch, no. Kaya ito po yung pinaka-appropriate, pwede po nating kantahin entrance at saka yung recessional on the feast of Our Lady of
the Assumption. May nanghihingi na. Yes. Sa mahaba na yung utang mo. Si Marexino. Oo. So meron pang time para mag-practice isang week, no? Ipadala na. Oo. So meron pang 5 days para mag-practice. No? Madaling-madali lang po, no, nung ginagawa ko po yung melody niya. Actually nagmimisa po ako, no? Habang nakikinig ako ng reading, doon ko po hinaham yung melody niya, no? Sana hindi ako mahalata ng mga nagsisimba, kala nila ako'y nasisiraan ng bait, no? Kaya pagkalabas ko sa misa, agad kong kinuha yung cellphone ko, no? Ni-record ko na yung melody, no? Divine inspiration. Tamang Joel, sa ibang composer, may mga kwento din silang ganyan, yung mga gumagawa ng mga setting sa Manila, yung mga kakilala ko din mga composer. Sila, ginagawa nila, habang nasa misa sila, nagsisimba sila, nag-iisip na sila ng mga melody patterns. And sometimes, may dala na sila agad na music book. Susulat na sila. Writing book para maisulat na. So, pag nakawala na yung music, wala na. Hirap na habulin. So, yun yung mga hindi nagsisimba. No? Yung mga ibang preoccupation ginagawa sa misa. Paano yung nagmimisa na preoccupied? Hindi rin nagmimisa. Huwag kang mag-alala, magko-confess na lang ako. Ay, nag-public confession ka na, amo. Mia culpa. May text dito, Maya pa oras po, Ken, organista, kagaling you po, 5-star. Amit na kayo sana one day. Wow. Thank you po, thank you from po. 9586. Sana po sa radyo na lang. Wag na po kayo makikipag-meet, no? Baka pakinggan na lang daw. Pakinggan nyo na lang po siya, no? Kasi baka maumay kayo pag nakita nyo siya. Ayan na, lumilipad na po siya kasi yung tenga po mamalakpang. Nung po sa nag-text, salamat po. Opo. Kahit mukha po siyang restaurant, no? 5-star pa rin siya. Mukha akong restaurant. Sing laki po siya ng restaurant ngayon, no? 5-star restaurant ang kanyang waistline. Repertoire kasi may menu. Ibinla ko sa mga photos ko na nag-keyboard ako. Na-miss ko yung kapayatan ko. Ayan. Namin din. Yes. Ano yan? May mabibitin tayo pag nagtuloy-tuloy ang ating kwentuhang kantahan. Siguro mas maganda na pag-usapan nyo ni Among Jean, no? Pagbalik niya, dahil napakaraming nagtatanong about the difference of a dogma, yung doctrine, no? Ito kasi very theological kasi ito, no? Medyo malalim ng usapan ito, no? Pero kailangan na liwanagan. Yung rector at vice rector ba may gantihan? Gantihan? Nagpapasahan ng mga tanong? Yung mga mahihirap na tanong sa kanya, yung mga simpleng tanong sa akin lang. Ay nako. Pero siguro nga dapat ma-discuss ng maayos kung ano yung Feast of the Immaculate, Feast of the Assumption. Kasi actually ang daming pangalan Asuncion, di ba? Ako lang may auntie. Yung pangalan niya Maria Asuncion. At sa Sabado magbe-birthday siya, 90 years old na. May iba naman mas bata. Apelido yun kuminsan. Opo. Meron akong alam. May kaibigan din ako yung surname Asuncion. Pero kung ganun kasikat yung apelyido, naiintindihan, yung pangalan, naiintindihan ba natin kung ano talaga yung... At saka hindi ko alam kung gaano karami yung mga nagdedeboto, no, sa Our Lady of Assumption. Given sa Our Lady of Perpetual Help, napakaraming mga nagdadasal, no, kaya sa Dolorosa, di ba? Pero ngayon na nag-aano kami dito sa katedral, no, nasa gitna pa naman Assumption. Makikita mo mag-uumpisa yung morning prayer, napakakonti na mga tao, no? Hindi ko alam kung sigurong late na talaga silang nagigising, no? Pero yung devotedness nila, no? Yung mga natapos ng University of the Assumption, di ko alam kung they have the devotion to the Assumption. Ayun, no? Nakakatawa nga nung before tayo magtapos, gusto ko lang isingit din ito, no? Nakakatawa nga nung dati nga dito sa Assumption, Assumption dito sa katedral. Nagpepiesta yata yung Assumption, no? Tapos sabi nila, magkanta kayo ng kantang pang-Assumption, no? Pagkatapos yung commentator daw kinanta yung
Hail Assumption. Yung hymn ng Assumption, ng University of Assumption, no? Hail Assumption, dear Assumption, na ganun, no? Na kinompose yata, no, ni Sir May. O kinompose ni Sir May, no? Pinagmamalaki niyang kinompose yun, no? Pero hindi siya liturgical song. Hindi siya, no? So, it is the alma mater song of the school, no? Tapos yun yung kinante nila nung Feast of the Assumption, no? Hail Assumption, Assumption, no? Yung Assumption na doon sa kantang yon, it's not about Mary, yung school, no? Doon sa sa tabi ng seminaryo. Ibig sabihin, kailangan laliman pa natin yung ating pag-unawa kung ano nga ba yung ating kapistahang yan at sa Sabado na yan. Kaya kailangan humabol-habol na tayo. Pero sa araw na ito, kailangan na po nating tapusin ang episode sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalayakan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa, at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagpaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, na naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, kawaan mo kami. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. Magandang tanghali po ulit. Magsasama-sama ulit po tayo sa susunod. Ako ang inyong Satch. At maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si DJ Father Joel. Nagbabalik para sa Music Monday. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talas siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig